Buksan natin ang mga Biblia natin. Sa Mateo 22:36. Mateo 22:36. Sinabi sa banal na kasulatan na turuan ninyo silang sundin ang lahat ng pinag-uutos ni Kristo. At yan ay bahagi ng pagdidisipulo ng iglesia. So sa simbahan, hindi lang tayo pinasusunod, kung hindi tinuturuan tayong sumunod. Sapagkat mahirap magsikap na sumunod nang hindi niya naiintindihan kung ano at paano at bakit siya dapat sumunod sa Panginoon. Kung sino mang gusto magpasa ng pamatok ni Kristo ay dapat matuto kay Kristo. Upang ang paglilingkod ay hindi magiging kabigatan kung hindi kasiyahan, kagaanan ng kalooban. Upang maging totoo sa atin ang salita na kung siyang naghanap ng kanyang buhay, siyang nawawalan nito. At siyang nagwawala ng kanyang buhay para kay Kristo, siya nakakasumpong nito. At siyang nagpapagod sa gawain ng Panginoon, ay siyang nakakatagpo ng kapahingahan. Maraming sumubok pero ayaw umintindi at ayaw magbigay ng pagsisikap na unawain ang salita ng Diyos. At sila ay nag-isip, bakit parang hindi naman totoo ang salita ng Panginoon? At sinasabi sa 2 Timoteo 2:15, pagsikapan mo iharap ang iyong sarili na subok sa Diyos. Manggagawang hindi mapapahiya. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung ituturo sa atin isa-isa kung ano ang gusto ni Kristong gawin natin, siguradong meron na tayong idea. Sapagkat nakatatak sa konsyensya natin na hindi dapat tayo gagawa ng masama sa ating kapwa. Alam natin dapat tayo magdasal. Alam natin kung dapat tayo dumalo. Alam natin na dapat tayo mag-aaki ng kaluluwa. Alam natin na dapat unahin natin ang Panginoon araw-araw sa buhay natin. Lahat yan ay utos ni Kristo. Subalit, yung ating scripture reading kanina, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Excuse me. So magbabasa tayo sa Mateo 22:36. At simula dyan ay babasa tayo hanggang 40. Umpisahan natin sa 34 para makuha natin yung buong picture. Nang marinig ng mga Fariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduceo, ay nagkatipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa ay kagaya nito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang ating binasang mga talata ay nasa gitna ng paulit-ulit na pagsubok ng mga kaaway ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay tuksuhin. Nabasa natin doon
na ang tanong na ito ay hindi tanong ng taong naghahanap ng sagot. Hindi ito galing sa isang taong mangmang, kung hindi sa taong tuso. Makikita natin na ang nagtanong ay tagapagtanggol ng kautusan o isang abogado. At maliwanag doon sinabing upang siya ay tuksohin. Na ang ibig sabihin siya sa atin, nagtanong sila hindi dahil sa paniniwalaan nila ang sagot ni Kristo, kung hindi para tignan kung si Kristo ay nakakaalam ba talaga ng kanyang ipinangangaral. O pwede nating sabihin tuksohin sapagkat sinasadya nilang ang Panginoon ay tanungin, baka sakaling ang Panginoon maguluhan, makapagbigay ng pahayag na pwede nilang bigyan ng malisya. At nagsimula yan doon sa chapter 22 verse 15. Makikita natin na hindi importante kung ang sagot ng Panginoon ay tama o mali. Sapagkat kahit anuman ang isagot ng Panginoon, kahit patama, naghahanap lang sila ng kapirasong salita ni Kristo na pwede niyang kunin at gamitin sa Panginoon. Sa totoo lamang, nagtanong sila rito sa verse 15 hanggang sa verse 18, nang sabi, dapat ba kaming magbigay ng buwis kay Sisar? Natural na ang Panginoon ay sumagot ng famous na linya, ibigay ang kay Sisar, ang kay Sisar. At sa Diyos, ang sa Diyos. Pero pagdating sa hukuman ng ating Panginoon ay nililitis, anong sinabi nila? Ang taong ito ay nagsasabi na huwag tayong magbayad ng buwis kay Sisar. So makikita natin na ang ganong klaseng mga pagtatanong, mga panunubok, ay hindi tanong ng naghahanap ng katotohanan, kung hindi naghahanap ng salita na pwedeng baliin at sirain ang reputasyon ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sila ay nagsiselos. Subalit, nakita ng Panginoon ang kanilang mga pagtatanong sa umpisa pa lang. Binasa ko yung talatang 15 hanggang 18. Tignan mo doon sa verse 15. Bagamat ito ay ibang insidente, pero sinabi natin na yung tanong na binasa natin sa verse 36 ay nasa gitna ng maraming pagsubok nila sa ating Panginoon. Na magkagayoy nagsialis ang mga Fariseo at nangagsang-guniang sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. Tandaan mo, isang salitang walang konteksto ay pwedeng bigyan ng konteksto ng mga taong merong malisyosong pag-iisip. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo. At inituturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. At hindi ka nangingimig kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo, matuwid bagang magbayad ng buwis kay Sisar o hindi? Sa totoo niyan, ito'y mababang uri ng pagsubok. Sapagkat obvious na obvious ang design. Pagka sinabi ng Panginoon na huwag kayong magbayad kay Sisar ng buwis, mapaparatangan siya ng rebelyon sa Roma. Pero pag sinabi niyang magbayad kayo ng buwis kay Sisar, magagalit ang taong bayan sapagkat sila'y alipin ng Roma. Dapat pa nga ang Mesaya ang magpalaya sa kanila mula sa kamay ng Roma. Sabi ng Panginoon sa talatang 18, datapwat na pagkilala ni Jesus ang kanilang kasamaan.
Ang mga nagtatanong upang maghanap ng ikasisira ng ating Panginoong Jesucristo ay may kasamaan sa puso. At sinasabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso kayong mga mapagpaimbabaw? Binobola nyo pa ako. Guro, alam namin na ikaw naman ay mabuti. Nagsasabi ka ng totoo. At hindi ka, alam mo na, kunwari ka pang maganda-ganda yung sinasabi mo, maganda intensyon mo. Hinihintay mo lang ako magkamali. At nakita ng Panginoon ito mo, mapagpaimbabaw. Panginoon, dahil marunong, bigyan niyo ako ng barya. O ibinigay yung barya. O tinanong niya yung taong bayan, o kaninong larawan to nandito sa barya? Si Caesar. O kay Caesar pala yan eh. Ibigay niyo kay Caesar yan. Diba? Kay Caesar pala yan eh. Pero ang sa Diyos yun. Diba? So hindi nila naisahan ng Panginoon. So ganong klaseng tanong din ito. Ang katanungan kung anong dakilang kautusan ay may halong pagmamataas sa mga Hudyo sapagkat ito ay napaka-basic na aral na binasa na isang kapatid natin dito kanina mula sa Deuteronomy chapter 6. Yan ay itinuturo sa mga Hudyo mula sa pagkabata. Dinggin mo, O Israel, ang ating Panginoong Diyos ay isang Panginoon at wala kang mamahalin liban sa ating Panginoon. Ng buong puso mo, buong isip mo at buong lakas mo. Yan ang ituturo mo sa anak mo, lumalakad ka man, nahihiga man kayo, nakaupo man kayo, ano man ang inyong ginagawa. Ikaw bilang magulang, ipapakita mo sa anak mo na iniibig mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pagkatao mo. Kaya napaka-basic ng tanong na yun. Aking pinag-iisip-isipan, bakit tukso yun? Yung tanong na yun, bakit nakasulat sa banal na kasulatan, tukso? Minamaliit ba nila ang ating Panginoong Jesucristo na kagaya ng isang walang pinag-aralan? Samantalang yung tanong na yan ay basic na tanong. Gayunpaman, ito ay importante sa atin sa banal na kasulatan. Sapagkat totoong ito ay dapat nating aralin. Kung sinasabi sa Great Commission na turuan tayong lahat na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo, dapat din tayong bumalik sa mga talatang ito. At ngayong gabing ito, pag-uusapan natin ang kabuuan, ang kahalagahan ng dakilang utos na ito. At kung bibigyan ako ng Panginoon, susunod na linggo ay bibigyan natin ng atensyon yung kautusan na ganitong sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. At kung bibigyan pa uli ako ng Panginoon sa ikalawang linggo simula ngayon, ang ipangangaral ko ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero unawain muna natin ito. Ito'y tinatawag na dakila sa kautusan sapagkat ito ang pinakamalaki. Yung Griyegong salita niyan ay mega. So hindi ko na kailangang ipaliwanag. Guro, ano ang pinaka-mega? Ang kayong megastar? At kung ano-ano pang mga mega. Yung taong may kondisyon na mataas masyadong tingin sa sarili, tinatawag na megalomania. May megalomania. Mega. Ang Griyegong salita, pinakamalaki. Pinakamabigat. Now, dalawang bagay ang dapat nating maobserbahan pagkatapos bibigyan natin ng implikasyon. Una,
Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ang ibigin mo ang iyong kapwa ay dakilang kautusan, sapagkat sa dalawang ito nakabitin ang lahat ng kautusan at mga propeta. Talatang 40. Again, hindi ko i-explain muna yan maghiwalay, sapagkat may dalawang pangangaral para dyan sa dalawang kautusan na yan. Pero yung sagot ng ating Panginoong Hesukristo na yan ay dakilang sagot, sapagkat yan ang buod. Walang saysay ang kautusan kung hindi matututo ang tao na umibig sa Diyos. At walang saysay ang ministeryo ng mga propeta kung hindi matututo ang taong umibig sa Diyos. Dumarating ang mga propeta sa panahon na ang Israel ay tumatalikod sa kanilang Diyos at ginagawa nila ng kasamaan ng kanilang kapwa. Gayon din naman ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa Sinai upang maging kakaibang bansa ang kanyang mga tao. Bagamat hindi kailangan ng mga tao ng kautusan upang magkaroon ng kalayaan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang kalayaan ay buhay, ang hindi malaya ay patay. Gayunpaman, ang bawat relasyon ay may pananagutan. Kung sila ay tao ng Diyos, dapat ituring nila ang Diyos na kanilang Diyos. At kung paano ka makikisama sa Diyos, ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kautusan. At hindi gusto ng Diyos na ang sino man sa kanyang mga tao ay masasaktan, maaabuso o gagawa ng masama, lalong-lalo na kung ang gagawa sa kanya ng masama ay kanyang sariling kapatid. Hindi gusto ng Panginoon na sa kanyang sariling pamamahay ang mga tao gumagawa ng kasamaan. Kung kaya't hindi lamang relasyon sa Diyos ang binabantayan ng kautusan, kung hindi ang relasyon ng bawat tao ng Diyos sa kanyang kapwa, tao ng Diyos. Dakila ang kautusan na ito sapagkat ang ministeryo sa lumang tipan at ng mga propeta ay may intensyon na bumuo ng relasyon sa Diyos. Nawa ang mga tao ng Diyos ay nagmamahalan. Kung titignan mo, ang Israel, kakaiba sila sa mga bansa. Hindi lamang sapagkat meron silang tunay at buhay na Diyos, kung hindi nila pinababayaan kahit ang mga mahihirap nilang mga kapatid. Kapag sila nag-aani sa kanilang bukid, hindi nila sinasaid ang bukid upang sa ganon ang mga mahihirap na walang makain, kung makita nila ang bukid ay may natitirang ilang piraso. Ilang pirasong pananim ay aanihin nila na walang bayad. Ang mga nahulog sa punong kahoy, hindi nila pinupulot. Hinahayaan nila yon sa mga estranghero, sa mga kapatid nilang mahihirap. Hindi nila rin pinababayaan yung mga kapatid nila na walang sariling lupa, kagaya ng mga Levita, sapagkat sila ay walang ibang pamana mula sa Diyos maliban ang Diyos mismo. Kakaiba ang bayang ito. Hindi nila pinauutang ang kanilang mga kapatid. Hindi nila pinatutubuan ang kanilang mga kapatiran. At hindi dapat inaalipin ng kapatiran ng kanyang kapwa-kapatiran. Mayroong batas sa Israel patungkol sa mga bagay na yan. Pero saan nagmumula yun? Ang intensyon ng batas ay pagmamahal. Sino mang nagmamarunong patungkol sa kautusan, pero hindi naunawaan na sa sentro ng kautusan ay pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa, ay ignorante at walang alam patungkol sa kautusan.
Yan ay nagbibigay lamang ng karunungan, subalit walang mabubuo. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang kaalaman ay nagpapahayabang, subalit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Dakila ang mga kautusan na ito ng Panginoon, sapagkat sa luma at bagong tipan, ito ay kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan na dapat ibigin din nila ang Diyos. At paano ka inibig ng Diyos, iibigin mo rin ang iyong kapatid. Sa Levitico, marami tayong nabasa kung bakit hindi mo gagawa ng masama ang iyong kapatid, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong aalilain ang kapatid mo. Tandaan mo, dati kang alipin sa Ehipto. Kung paano tayo inibig ng Diyos, ganun tayo mag-iibig sa ating mga kapatiran. So hindi ko na kailangan bigyan ng diin yan. Yan ay mga bagay na alam niyo. Binigyan ko ng dahilan bakit dakilang kautusan ang ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa, sapagkat ang buong lumang tipan ay mabubuod natin sa mga bagay na yan. Pangalawa, ikukumpara natin yan sa Marcos 2:78. Parehas na tanong. Parehas na tanong, parehas na sagot, parehas na sitwasyon. Basahin natin para makita natin at mapagkumpara natin sa ating mga isip. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakaminig ng kanilang pagtatalo at palibhasay na lalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Nakita natin sa Mateo, ang ginamit na salita, dakilang utos. Dito ginamit pangulong utos. Sumagot si Jesus, ang pangulo ay, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Mapansin mo ito sa Marcos, binuo ng Panginoong Jesucristo ang pagkakakot ng Deuteronomy 6. At pangalawa, mapapansin mo, meron ditong salitang lakas. Doon sa Mateo, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. With all thy mind. Dito sa Mark, with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. And the reason because, doon sa original ng Hebrews, magsinabi sa Hebrew, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, ang tinutukoy na puso ng iyong buong damdamin. With all thy thoughts. Now, with all thy mind, sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo, and with all thy soul, ng buong hininga mo. Yun ang natural na translation ng soul mula sa Hebrew. Nefesh, hininga. Na tinatranslate natin sa Tagalog na kaluluwa. Ibigin mo ang Diyos ng buong damdamin mo, which is yung puso, lahat ng haka mo, at ibigin mo ang Diyos ng buong hininga mo, buhay mo. At pagka sinabi doon sa with all thy might, hindi siya basta lakas as in yung nagbubuhat ka ng barbell o nagtatrabaho ka. Yung iyong disposisyon ng iyong determinasyon. Sa Hebrew word, iisang salita lang yan. Sa English, kailangan ng dalawa yan. Isip at lakas.
That's why pagdating sa Marcos, yung isang word sa Hebrew na with all thy might, ginamit, kinonvey ng banal na Espiritu. Gamitin mo ang desisyon mo. At pag nagdesisyon ka, samahan mo ng lakas. Dahil ang taong nag-iisip pero hindi gumagawa ay taong walang determinasyon. Kaya pag binasa yan sa Hebreo, ibigin mo ang Panginoon, mong Diyos, ng buong damdamin mo, ng buong buhay mo, hininga mo, at ng buong determinasyon mo. Kaya hindi yan mistranslation mula sa lumang tipan papunta sa bagong tipan. Sapagkat ang determinasyon ay kapag nagsama ang lakas at pag-iisip. Kaya mapapansin mo, 4 yan. So, hindi yan nangangahulugan, nahahatiin mo sa 3 ang tao o 4. Isa lang ang sinasabi diyan, ibigin mo ang Diyos ng buong ano ka. At ng buong sino ka. At ang lahat ng meron ka. Sinasabi sa awit, bless the Lord my soul and all that is within me. Bless His holy name. Yan ang pinaka-importanting kautusan. 31. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Sumagot pa yung eskriba rito, 32. At sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, guro, ay mabuti ang pagkasabi mo. May karapatang siyang bigyan ng score ang sagot ng Panginoong Hesukristo. Mabuti ang pagkakasabi mo na siya'y isa at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng iyong buong lakas at ibigin ang kapwa niya na gaya ng kanyang sarili ay higit pa kaysa sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. Dakila ang kautosang ito sapagkat ito ang una sa lahat ng mga kautusan. Kanina, dito nakabitin ang lahat ng mga kautusan. Ito ang buod ng lahat ng kautusan. Dito makikita mo, Pangulo. Sapagkat umpisa, sa Griego, protos. Pag nakawinig ka ng salitang prototype, ibig sabihin yan ang una. Wala pang kagaya niyan, yan pa lang ang una. Sa lahat ng kautusan, hindi mo magagawa kung sasablay ka sa dalawang ito. Ang ibigin ng Panginoon mong Diyos, ang unang-unang response ng puso sa pagsunod sa ibang kautusan ng Diyos. At hindi mo iniibigin ang iyong kapwa kung hindi mo matututunan mahalin ng Diyos ng buong puso. Kaya nga, di ba, ang hirap ibigin ang ating kapwa. Sapagkat iba-iba tayo ng pananaw. Iba-iba tayo ng pamantayan ng sakit na kaya nating dalhin. At iba-iba tayo ng pangunawa na kaya nating uunawain. Sasabihin ng isa, hindi ko na kaya yan. At ang sabi ng isa, kaya mo yan. At ang sabi naman ng iba, kulang pa yan. Iba-iba ang pananaw natin sa kapwa. Pero kung tatanggapin natin, una sa lahat, kung ano ang nais ng Diyos sa taong yan, regardless kung anong nakikita mo dyan, at regardless kung anong sinasabi ng iba tungkol dyan, at masusunod ang Diyos, sapagkat yun ang unang kautusan, mas uunahin mong ibigin ng Diyos, at mula dyan, dadaloy ang pag-ibig sa kapwa. Mamahalin mo ang kapwa mo, hindi dahil sa kaya mo siyang ibigin, kung hindi dahil iniibig mo siya, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Kaya dakila ang mga kautosang ito, sapagkat ito ang pangulo sa lahat ng kautusan. Na sa palagay natin, masusunod natin ang ibang mga kautusan, pero kung sasablay tayo sa pag-ibig sa Diyos, nagpapakitang tao lang tayo.
Kung susundin natin at gagawa natin ng mabuti ang ating kapwa, pero hindi natin iibigin ang ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, nagpapakitang tao lang din tayo. Kung kaya't ang ating mga paglilingkod ay minsan mahina, napapagod at marupok. Mapalad na sinasanay natin ang ating mga isip. Dahil kung sinasabi sa mga manggagawa, sa mga taong nakikita ko araw-araw, darating ang panahon na hindi mo na magagamit ang katawan mo. Pero dalangin ko sa Diyos, hanggang sa araw na mamatay ako, ang isip ko gagana pa rin. Kaya, magandang nai-stretch ang utak natin. Kasi hindi sa lahat ng panahon makakakilos tayo at makaagawa tayo. Pero ang karunungan ng mga matatanda ay kapakipakinabang sa mga bata. Kung tayo ay tumanda na ginagamit natin ang ating isip, kaya pagpasensyahan nyo kung nakakaantok ako mag-preach. Bakit? Aantokin ka lang pag di mo ginagamit ang iyong isip. Pakinggan mo mabuti. Hindi ba? At pag ugnay-ugnayin mo mga talata at pagkumpa-kumparahin mo. Sabagat marami kayong aplikasyon tungkol sa pagmamahal. Pero bakit kailangan magmahal? Sa panahon na sa tingin mo, pagod ka na magmahal, balikan mo yung tanong, bakit mo kailangan magmahal? Diba? Sa tingin ko, bago mo pilitin, nagawa ng mabuti ang iyong kapwa, bumalik ka sa pinaka-importante. O Diyos, kung may pipilitin ako rito, kung mapipilit ko lang magbago ang aking puso, pipilitin ko. Pero ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Ngayon, dalawang bagay. Sa mga nakakaunawa ng kadakilaan ng mga kautusan nito, sinabi ng Panginoon, hindi kayo nalalayo sa kaharian ng Diyos. Ituloy natin sa verse 32 hanggang 34. Binasa natin ilang part. At sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas. At ang ibigin ng kapwa niya na gaya ng kanyang sarili ay higit pa kaysa sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot ng may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At walang tao pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya na anumang tanong. So natapos na yung mga pagtatanong nila na gusto nilang hulihin ng Panginoon. Ganon din yan sa Mateo. Sa susunod na kwento niyan, ang Panginoon naman na nagtanong sa kanila at wala sa kanila makasagot. At wala nang nagtanong sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Pero hindi sinabi ng Panginoon na nakapasok na siya sa kaharian ng Diyos. Medyo malapit-lapit. Medyo nakuha niya sapagkat sinabi ng tao na ang pag-ibig sa Diyos ay higit sa pagsunod sa mga sakripisyo at mga handog at mga hain. May koneksyon ang pag-ibig sa Diyos at ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. So sinabi na yan ng Panginoon. Kung matututunan mo ng tama
ang kadakilaan ng mga kautusan ni Kristo na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Maaaring hindi ka lang nalalayo sa kaharian ng Diyos. Malamang pinaghaharian ka rin ng Diyos. Sapagat ang kaharian ng Diyos ay ang pamamahala ng Diyos sa lahat ng mga niligtas niya mula sa kasalanan, sa pamamagitan ng katubusan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay isang spiritual na realidad, sapagkat maliban ang tao ipanganak na muli, binabanggit niya sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok o hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ikumpara natin at gawin pa nating mas komplikado. Sa Lucas 10:25 hanggang 28. Lucas 10:25 hanggang 28. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig. At siya ay tinutokso. Naku, nanunukso na naman talaga, no? Mga manananggol ng kautusan, mga abogado, tinutokso lagi si Kristo. Na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Iba naman ang tanong. Guro, anong gagawin ko para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At pagsagot niya, talatang 26, at sinabi niya sa kanya, anong nasusulat sa kautusan? Anong nababasa mo? At sumagot yung abogado, talatang 27, at pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. You see, yung sagot na yan, alam yan ng lahat ng Hudyo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinagot siya at sinabi niya sa kanya, tama yung sagot mo. Anong tanong mo sa akin? Anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na wala hanggan? O sige, anong nabasa mo? Ito nabasa ko, Guro. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong isip, buong puso, buong lakas. At ang iyong kapwa ay ibigin mo rin gaya ng iyong sarili. Ang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo yan at mabubuhay ka. Nakita mo. Na ang intensyon sa likod ng pag-ibig ng Diyos na nasa sentro ng buong kautusan ay upang ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi intensyon ng Diyos ng tao mamatay o masira ang buhay niya kaya siya nagbigay ng kautusan. Nasa sentro ng kautusan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi para tanggalan ang kasiyahan ng tao, kung hindi para madama ng tao na inibig siya ng Diyos at ayaw ng Diyos na mawasak ang kanyang buhay. At upang maranasan din ng ibang tao sa pamamagitan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero anong ibig sabihin ba ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinagot tayo ng Panginoong Hesukristo sa Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila bilang tunay at buhay na Diyos at sa Hesukristo ang iyong sinugo. Sa makatuwid, sa paglalang ng Diyos ng tao, ang intensyon ng Diyos ay ito. Makilala natin siya, maranasan natin siya at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya ng walang katapusan. Yun ang ibig sabihin ng makilala ng tao ang Diyos. Hindi lang basta mapagchismisan natin ang Diyos at sa palagay natin alam na natin ang lahat ng tungkol sa Diyos.
kung hindi maranasan natin siya sa isang personal na pagkilala at pakikisama. Kaya pala dapat mahal mo ang Diyos. Sa panahon ngayon na ang mga tao umiibig ng hindi nila kilala, hindi ganyan ang disenyo ng Panginoon sa pagmamahal. Ang pag-ibig ay may batayan. Iibigin mo ang Diyos sapagkat nakilala mo siya. Ipinakita na sa iyo ang kanyang kabutihan. Ipinakita na sa iyo na wala nang ibang direksyon maliban sa direksyon ng Diyos. Sabihin niyo sa akin, paano mahirap mahalin ang nag-iisang Diyos na walang kagaya kung talagang nakilala natin ang Diyos. Alam mo, kahit yung misis mo, madaling mahalin yan. Basta wala ka ng ibang makikitang misis, yan na lang. Di ba? At ang lahat ng kanyang puot, at lahat ng kanyang buong pagkatao, at lahat ng kanyang depekto, tatanggapin mo lahat sapagkat ikaw ay nagmamahal. Of course, tao yan, may limitasyon yan. Pero pwedeng mahalin. Di ba? Kaya nagmahal ng iba, maaaring meron siyang nalaman doon sa tao na hindi niya matanggap o talagang wala siyang values at pamantayan na kung ano ba talaga dapat ang hinahanap niya. Lahat pwede, lahat okay. Kaso, ang Diyos perfecto. Kung sa palagay natin na may kapintasan ng Diyos, isa ang sigurado ko, hindi natin nauunawaan. Kung sa palagay natin na may kalupitan ng Diyos at merong may bagay sa Diyos na nagtutulak sa aking puso na imbis na mahalin ng Diyos, ay napupuot ako sa Kanya, at ang takot ko sa Diyos ang nagtataboy sa akin palayo sa Diyos at palapit kay Satanas, hindi dahil sa totoong masama ang Diyos. Ngayong kilala ko ang Panginoon at ang Kanyang salita ay aking pinagtitiwalaan, alam ko na maraming bagay tungkol sa Diyos na hindi ko lubos na maunawaan. Kulang ang isang buhay na walang hanggan para malaman natin ang lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos. Yan ang maganda sa pagsasama. Yan ang maganda sa relasyon. Habang magkasama kayo, kinikilala nyo ang isa't isa. Diba? Sapagkat ang puso ng tao ay balon ng maraming sikreto. Iba't ibang haka, iba't ibang pananaw, na habang ang dalawang puso ay magkatagpo, nilalabas nila ang kanilang mga misteryo sa isa't isa. At hindi matatapos yan hanggat buhay kayong dalawa, mamahalin niyo ang isa't isa. Sapagkat hindi natatapos ang pagkikipagkilala. Lalo na't hindi pa kayo dumadaan pareha sa hirap. Lalo na mga lalaki, lahat ng lalaking nanliligaw mabait. Diba? At ang binibini ay napaoo sapagkat mabait. Pero dumaan sila doon sa apoy, doon lang nalaman, meron palang misteryo sa likod ng kabaitan. Subalit kung uunawain natin at kikilalanin natin,
Matatanggap din yan kalaunan. Pero hindi ba ang Panginoon? Bagamat kilala natin siya, patuloy tayong namamangha sa Kanya. At hanggang sa langit, hindi nating lubos na makikilala ang Diyos sa lahat ng mga bagay na Kanyang alam. Araw-araw tayong mamamangha sa kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. Iniisip ko na kulang ang isang buhay na wala hanggan para ikutin ang buong langit upang matutunan ang lahat ng kaalaman ng Diyos, upang maunawaan ko kung bakit namatay si Kristo para sa akin. Kaya hindi ko na tinatanong yan. Sapagkat hindi ko rin maiintindihan ang sagot kung bakit. Basta sagot ng Panginoon, dahil mahal niya tayo. Hindi ko natatanungin kung bakit, sapagkat walang sagot. Kaya, ang pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos ay nanggagaling sa pagkilala sa Diyos na ang equivalent noon buhay na walang hanggan. Sapagkat ang problema ng tao ay hindi ang kanyang pagiging masuwahin. Basta. Lalo na kung tayo ay makikinabang, susunod at susunod tayo kahit ayaw natin. Lalo na kung ikaw ang masasaktan, susunod ka. Kung maiintindihan mo na yung ginagawa mo ay para din sa ikabubuti mo, susunod ka. Ang problema, ang puso ng tao, likas na malayo sa Diyos. Kagaya ng sinasabi sa aklat ng Mateo 15:8. Mateo 15:8. Ang bayang ito, ginagalang ako sa kanilang labi. Ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang mga Pariseo at mga Eskriba at mga Saduseo sa panahon ng Panginoong Hesukristo ay mga taong masisikap pagdating sa pagsunod sa kautusan. Subalit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Total, hanggat hindi yan nakikita ng tao, itago natin yan. Magmatuwid tayo sa ating sarili. Kaya nga nagkaroon ng parable ng Good Samaritan. Balik tayo sa Luke 10. Kaya may parable ng Good Samaritan Alam mo kasi yung nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo kung paano magkakaroon ng buhay na wala hanggan. At sinagot ng Panginoon, ano bang nabasa mo? At ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, yun nga, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong isip buong lakas. Tapos ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng iyong sarili. Sabi ng Panginoon, di gawin mo. Pero itong taong ito, alam niya sa sarili niya na minsan gumagawa siya ng masama sa kapwa niya. Kaya ituloy mo doon. Talatang 28, Lucas 10:28, at sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapwat siya, yung abogado, na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, o gusto pang magmatuwid, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sapagkat noon, etong paniniwala ng mga Hudyo, narinig nila, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ginagawa nila ng masama ang mga taong hindi nila kapanalig.
lalong-lalo na yung mga Samaritano at mga Hintil, mga publikano, ginagawa nila ng masama. Sinusumbatan siya ng kanyang konsyensya. Alam mo pala na dapat mong ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. O, iniibig mo pala ang Diyos eh. Siguro, hindi ka mapipintasan sa sabat at mga sakripisyo. Kaya lang ang konsyensya ay nagsasalita. At siya, gusto niyang depensahan ng sarili niya ay nagtanong, sinong kapwa ko? At sumagot si Jesus, isang tao ang bumaba sa Jericho. Ay, di ba? Ito yun eh. Na mula sa Jerusalem. At siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumaba sa daan yaong isang saserdote. At nang makita ang siya ay dumaan sa kabilang tabi. Dumaan yung saserdote. Nakita yung nakahandusay sa gitna. Nilagpasan lang. At nagkataong 32. Sa gayon ding paraan ang isang Levita naman nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. So mga nagtatrabaho yan sa templo. Mga full-time worker, mga Levita at mga saserdote. Datapwat ang isang Samaritano. Sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. At siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop, siguro asno, kabayo, at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa 3 ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Ayan, nangatwiran ka kasi. Tiyanong katuloy ng Panginoon. Sa 3, lahat yan siguro, yung 2 dyan magsasabi, yung saserdote at saka yung Levita magsasabing, iniibig namin ang Diyos. Sa totoo niyan, sa templo kami nagtatrabaho. Araw-araw kami sa sinagoga at sinisiyasat namin ang mga kautusan. Pero nakita nila yung halos patay na sa kalsada, iniwasan nila. Ngayon tatanungin kita, sabi ng Panginoon doon sa nagmamatuwid na abogado, sino sa 3 ang nakipagkapwa-tao? At sinabi, 37, ang nagkaawang gawa sa kanya. Nagkaawang gawa. Yung pala salitang nagkaawang gawa, galing pala sa awa, yun, no? Nagkaawang gawa. Ngayon ko lang na. Ang ganda, no? So pag sinabi pala nagkaawang gawa, hindi ka dahil, di ba, sa tumulong. Naawa ka. Gumawa ka ng may awa. Hindi man lang masabi ng abogado sa kanyang kayabangan, yung Samaritano po, natural, yung mga Samaritano, hindi nila kabati yun eh. Kaya nga, napakasimple lang ng daan, simula Galilea hanggang Jerusalem, straight lang. Pero dahil ang mga Samaritano nasa gitna, hindi sila dumadaan doon, gumigilid sila pagkahaba-haba. Yun din ang reason kung bakit doon sa daan na yun, sa may daan ng dosyerto, maraming tulisan. Yun ang daan papunta sa Jerusalem. Kung hindi nila in-out ka sa mga Samaritano at hindi sila masyadong mga maaarte na ang tingin nila sa sarili nila, higit sila sa kanilang kapwa, di sana, andali sana ng daan mula Galilea hanggang Jerusalem sa pagsamba. Pero kung sino pa yung ginagawa ng masama, yun pa ang gumawa sa kanila ng kabutihan.
At ang sabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka, gawin mo rin yung ginawa ng Samaritano. So nakita natin mga kapatid, na samantalang ang batas ay nagbibigay sa tao ng dahilan para magpaimbabaw at nagbibigay ng dahilan para sa tao na magmayabang sa Diyos. Samantalang walang makakita ng kanyang puso. Pagka pinag-usapan ng pag-ibig, kailangan tayong maging tapat. Pinag-usapan ng pagmamahal. Sa simbahan, kung mag-uusap tayo tungkol sa obligasyon at pag-uusapan natin, ay pagbibigay, hanggat nagbibigay ka, at pagkatapos gumagawa ka ng kasalanan, basta nagbibigay ka, sasabihin mo, nagmamahal ako sa Diyos. Sapagkat ating binibigyan ng punto ang obligasyon. Mga kapatid, susunod na linggo, pag-uusapan natin ang patungkol sa pag-ibig sa Diyos. At sa pangalawang linggo, pag-uusapan natin ang patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Nagsisimula ang pagsunod sa puso. Kung hindi iibig ang tao sa Diyos, hindi siya susunod sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa Roma 10. Roma 6. Talatang 17. Datapwat salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso. Kita mo yan? Kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng Diyos o naging alipin kayo ng katwiran. Ang taong alipin ng kasalanan ay walang matalimahing puso sa aral ng Diyos. Kung kaya't hindi tayo magtataka doon sa sinabi sa Mateo 15:8 na binasa natin kanina. Ang mga taong to lapit ng lapit sa akin pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Dakila ang utos na ito sapagkat ito'y nangungusap ng higit sa mga bagay na kaya nating gawin. Ito ay klase ng kautusan na nangangailangan ng pagsisiyasat. Subalit napakahalaga nito sapagkat kung walang pag-ibig, walang titibay sa ating paglilingkod. Ni kahit tayo, hindi tayo titibay sa ginagawa natin. Mapapagod tayo sa ginagawa natin sapagkat nagkulang tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ang problema ay puso. Na kahit si Moises, nakita na yan sa Deuteronomy 36. Deuteronomy 36, Deuteronomy 30, verse 6. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso. Para ano? Upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sapagkat hindi mo masusolusyonan yung iyong puso. Diyos ang maglilinis niyan. Diyos ang mag-aayos niyan. Hindi mo mapapalaya ang sarili mo sa kasalanan. Kung kaya't ipinangaral sa atin ang pagpapalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung totoong pinalaya tayo ni Kristo, ay tunay na malaya tayo. Binigyan niya tayo ng bagong puso. At para saan ang puso na yan? Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang buong puso at ang buong kaluluwa
upang ikaw ay mabuhay. Hindi ba lahat nag-ugnay-ugnay na sa talata na yan sa panahon ni Moises? Sa isang bagong puso, mananahan ng banal na Espiritu ayon sa sinasabi ng mga propeta upang masunod natin ang kautusan ng Panginoon. Upang lumakad tayo sa kanyang mga salita. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pusong mapagmahal. Anong kautusan ng Panginoon ang ating masusunod? Lalakad tayo sa tradisyon. Lalakad tayo sa mga nakagawian lamang. Mga bagay na ginagawa natin kahit hindi natin naiintindihan bakit natin ginagawa. Hindi ba yan ang umpisa ng tradisyon? Pinagtitiisan natin yung mga bagay na hindi natin alam bakit natin pinagtitiisan. Isang araw dahil tao ka, mapapagod ka. At pag napagod ka, tsaka mo sabihin kung minahal mo ba talaga ang Diyos umpisa pa lang. At ito ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa mahal natin ang Diyos, kung hindi siya ang nagmahal sa atin. Kaya makikita ninyo mga kapatid sa banal na kasulatan na hindi ang pag-ibig natin ang pumipilit sa atin maglingkod sa Diyos. Hindi. Kung hindi ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa atin upang tayo ay magpatuloy. Hindi ka i-encourage ng puso mo na magpatuloy. Hindi ka magpapatuloy dahil mahal mo ang Panginoon. Magpapatuloy ka dahil mahal ka ng Panginoon. Kung naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo at naunawaan mo ang kanyang pagmamahal, hindi mo ba siya mamahalin? Kaya ang mga tip sa mga nanliligaw, pag manliligaw ka, ipaintindi mo yung pagmamahal mo. Di ba? Hindi mo ipe-persuade dyan na mahalin ka. Hindi mo isisway ang kalooban niyan na mahalin ka. Ipaiintindi mo sa kanya bakit totoo ang pagmamahal mo at there is no other option. Wala siyang ibang mabuting dapat mahalin maliban sa'yo. Kaya nga ipapaintindi mo. Ganyan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kung bakit ginigyan niya tayo ng bagong puso para maunawaan kung gaano niya tayo kamahal. At ipinakita niya sa atin kung gaano kaimportante ang isang Kristong namatay sa krus. Kasi kahit makita mo si Kristo nakapako, kung hindi mo yan maiintindihan, hindi mo mamahalin ng Diyos. Titignan mo si Kristo na parang walang kwenta. Aksaya ng panahon, aksaya ng buhay. At sasabihin ng mga matatalinong tao, kung ang Diyos matalino, wala bang ibang paraan para iligtas niya ang tao? Maliban sa magpatiwakal sa krus. Hindi mo naiintindihan na ang pinakadakilang forma ng pag-ibig ay pagpapakumbaba. Sapagkat ang nagpapakumbaba ay nagsasakripisyo ng sarili. Hindi mo iisipin yung yabang. Ang iisipin mo ay kabubuti ng tao. Hindi mo iisipin kung gaano katagal ka magtitiis. Iisipin mo na yung pagtitiis mo, ikabubuti niya. At again, pinangaral ko ito noong nakaraang linggo. At uulitin ko uli ngayon. Ginagawa natin ang mabuti ang ating kapwa. At hindi yan garantiya na madadala natin sila sa Panginoon. Pero bakit tayo nagpapatuloy? Sapagkat ginawa tayong mabuti ng Diyos. Kahit maging masama ang lahat ng tao sa atin. Mababago ba nun na ginawa tayong mabuti ng Diyos? At yun ang ating patotoo. Na nagpapatuloy tayo sa pananampalataya kahit mahirap.
Ang sinabi ng Panginoon, hayaan ninyong makita ng daigdig ng mga taong umuusig sa atin na tayo ay ilaw ng sanlibutan. Mapalad ang mga inuusig sapagkat inusig din ng sanlibutan ang mga propeta. Ni kahit si Moises na gumawa ng himala sa gitna nila, pati si Miriam na kapatid ni Moises, nagrebelde pa kay Moises. Kaya ang ginawa ng Panginoon kay Miriam, binigyan ng ketong. Pati si Aaron na kapatid ni Moises, nagpasimuno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga propeta, inusig nila. Si Propeta Jeremias, na nagdadala sa kanila ng mensahe, ay tinaguriang ang propetang iyakin. At meron siyang isang aklat sa lumang tipan na tumutukoy lamang sa kanyang kalungkutan, yung lamentation. Pinisulat ni Jeremias patungkol sa kanyang kalungkutan sa Israel. Isipin mo, inuusig ka dahil kay Kristo. Kung hindi binago ng Diyos ang puso mo, ano mapapala mo sa mga bagay na ginagawa mo? Sasabihin mo rin yung sinasabi ng iba, okay na to, ang importante walang gulo. Para mong sinabi, ang importante sa ginto, wag na nating ilagay sa apoy, at least hindi mainit. Anong silbi ng ginto na yan kung hindi mapupurify sa apoy? Para mong sinabi, paborito kong kare-kare pero hindi na ako magluluto ng kare-kare, mahirap. At least hindi tayo nahirapan. Pagkapagkain, nagkakaintindihan tayo. Hindi ba? Kaya tunay na Kristiyano lang ang makakatagal. At magpapatuloy at magbubunga. At liliwanag hanggang sa katapusan. Sapagkat hindi sila namumuhay sa batas, kundi namumuhay sila sa biyaya ng Diyos. At ang ginagawa ng biyaya ng Diyos, nagbabago ng puso. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang inyong mga puso upang ibigin niyo ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas. Upang ikaw ay mabuhay. Kung tayo ay sumampalataya at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, alam mo kung anong una mong madarama sa Diyos? Pagmamahal. Uso ngayon sa mga Kristiyano, tatanggap kay Kristo pagkatapos ng 5 taon, tsaka niya malalaman kung paano magmahal sa Diyos. Hindi yan totoo. And I will stand my ground, hindi yan totoo. And the reason because, ang unang tanda na pinatawad ng Diyos ang kasalanan mo, magmamahal ka sa Diyos. Chapter 7 ng Lucas. Yung mga ligtas-ligtasan, pipilitin mo magsimba. Kung talagang binago ng Diyos ang iyong puso, ang una mong hahanapin, pananabik. Pananabik sa kanyang salita. Pananabik sa pakikisama. Pananabik sa paglilingkod sa Panginoon na gusto mong matuto. Di ba? Kaya nga, ang manakita ng nagmamahal ka, ayaw mong kausap, dapat pagmahal mo, kausapin mo. Mahal mo pala eh. Diba?
Mahal namin isa't isa o kaya sinyasan lang. Ano ba yan? Hindi nawawala ang intimacy. Mahal mo ang Diyos, di ka nagdadasal. Basta mahal ko ang Panginoon. At saka nararamdaman ko talaga mahal ako ng Panginoon. Eh. Mahal ka ng Diyos, hindi ka nire-rebuke ng Diyos. Dapat magmahal ka ng Diyos, dapat tinutuwid ka niya. Di ba? Kaya ibigin mo ng buong puso ang Panginoon. Buong isip, buong lakas. Kung si Hesus Kristo ang katuparan ng mga kautusan at si Hesus Kristo ang katuparan ng mga propeta, wala kang relasyon kay Kristo kung hindi mo natutunang mahalin ng Diyos. Kasi sinasabi ng Panginoon sa mga Hudyo, kilala ko kayo. Wala kayong pag-ibig ng Diyos sa puso ninyo. Kasi nangangaral ako sa inyo ng katotohanan, ayaw nyo kong tanggapin, gusto nyo pa akong patayin. Basa kayo ng basa ng mga banal na kasulatan ninyo. Sa pag-aakala ninyong magkakaroon kayo ng buhay na wala hanggan, pero hindi kayo lumalapit sa akin. Kaya na sinabi ng Panginoon, ano bang nabasa mo sa kasulatan? Nabasa ko po, ibigin ng Panginoon Diyos ng buong isip, buong lakas at ng buong puso at ang kapwa gaya ng sarili. E di gawin mo. Hindi man lang naisip ng tao na nasa harapan niya yung pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Di ba may nagtanong din sa Panginoon, Guro, paano kung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Iba naman ang tanong ng Panginoon, ba't mo tinatawag na mabuti? Isa lang mabuti, Diyos lang. Ano bang sinasabi sa kasulatan? Sumagot din yung isa. Isa naman, iba ang sagot. Ito po, wag papatay, wag mag-i-input, ibigin mong kapwa mo gaya ng iyong sarili. O di gawin mo. Ginawa ko na po lahat yan eh. Ano pang kulang? Alam mo kulang? Benta mo, ari-arian mo. Bigay mo sa may hirap. Tapos sumunod ka sa akin. Hindi problema niya yung pagbibigay ng tulong sa mahihirap. Mga kapatid, walang Hudyong madamot. Ipinagmamapuri pa nila ang pagbibigay. Pero itong hindi nila matanggap. Ha? Ipamimigay ko to lahat? Anong kapalit? Ikaw? Baka tinignan ng Panginoon mula ulo hanggang paa. Ibibigay ko lahat ng ari-arian ko sa mahirap, tapos susunod ako sa'yo. Ikaw? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Basa kayo ng basa ng Biblia, hindi kayo lumalapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sunod kayo ng sunod sa kautusan, pero hindi nyo mahal ang Diyos sa puso nyo. Totoo niyan, hindi nyo siya pinahahalagahan. Ginagawa nyo, pero kinakatamaran nyo. At tingin mo, ipakita mo nga sa nililigawan mo, sa minamahal mo na pinagsiservisyohan mo siya, pero pinipilit mo ang sarili mo. Sige, kumain ka na. Love you. Tignan mo nga kung matuwa siya sa'yo. Nagmamahal ka pero nagdadabog ka. Sa tingin mo, nasunod mo ang kautusan. At ipagmamalaki mo, naglingkod ka sa Diyos, na po pagreklamo, ginagawa mo. Tumingin tayo sa puso ng kautusan at yan ay pag-ibig ng Diyos. Kaya, ang sumasampalataya ay nagmamahal. Ang nagmamahal ay nagagalak. Sa tao, mahirap dalhin yan. Mahirap mahalin ng tao pagkatapos magtitiwala ka. Naku, sinasabi ko sa iyo. Sa daigdig na to, kapag ka nagmahal ka, maging handa ka ng masaktan.
sa daigdig na to. Kahit ang pag-ibig natin sa Diyos, di ba ganon? Ibigin mo ang Diyos, maging handa ka ng masaktan para sa Panginoon na minamahal mo, sapagkat makipot ang daan tungo sa buhay na wala hanggan. So you must love the Lord your God kahit mahirap. Pero bibigyan natin to ng katapusan dito. Sa unang Pedro. At nawa, nabigyan natin ng maliwanag na implikasyon. Ang introduction patungkol sa pangangaral na ito, ang dakilang utos. Umpisahan na natin sa unang Pedro 1:3. Upang sa ganun, maging panghikayat din sa atin na ang pag-ibig bagamat hindi nakakain, ay kapaki-pakinabang. Ang pag-ibig bagamat hindi nakakain at hindi na ibibili sa tindahan, ay importante at pundasyon sa lahat. Unang Pedro 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Sa manang di masisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nakahanda upang ihayag sa huling panahon. Tandaan mo sa talatang yan, ang iniingatan ng Diyos dyan, hindi yung mga kayamanan sa langit. Kung hindi ikaw, mga Kristiyano, para sa inyo, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ang mga kayamanan sa langit ang iniingatan ng Diyos, sapagkat hindi naman sumasampalataya ang mga kayamanan sa langit. Iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Nabasa na natin yung salitang pananampalataya sa talatang 5. At nabasa na natin yung salitang ikinagagalak sa talatang 6, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkahayag ni Hesukristo, na hindi ninyo nakikita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. 3 bagay na hindi dapat mawala sa Kristiyano. At magkakasama yan: ang pagmamahal sa Diyos, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, at ang kasiyahan sa Espiritu Santo. Ang pag-ibig sa Diyos, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, at ang kagalakan sa Espiritong Banal. Sa palagay ko, itutuloy na lang natin ito sa susunod na pananambahan ng gabi.
At nawa kayo pinagpala ng salita ng Panginoon ngayong maghapon.